Laban ni Junto Nakatani bukas, nakuha ang tamang timbang sa Bantamweight Division. Tumimbang si Nakatani ng 117.5 pounds. Unification ito ng WBC and IBF at dalawang Japanese ang magbanatan bukas. Kaya bakan natin si Nakatani kung muling magpapakita ng impresibong performance. May laban din bukas si Jai Opetaya. Ito ang malupit na champion sa Cruiserweight Division. Kaya abangan natin ang matitinding laban bukas. Siyempre laban din bukas ni Weljan Mindoro sa Amerika. Isang Mexican ang kalaban ni Weljan Mindoro kaya matinding salpukan. Kailangan may panalo ang laban para tuloy-tuloy ang pag-angat sa ranking. Lalo na lumalaban si Weljan Mindoro sa middleweight division. Matitindi ang mga kalaban niya dyan. Sa iba pang balita, Bob Arum binanatan si Teofimo Lopez. Binalita ko kanina ang payag ni Teofimo Lopez kung bakit umatras kay Devin Haney. Sinabi ni Lopez doon na ayaw niya lumaban kay Devin Haney sa Saudi Arabia dahil madadaya lang daw siya at panalo agad si Devin Haney. Ayaw din niya labanan si Devin Haney dahil takbuhin lang ito sa ring. Matapos ang payag ni Teofimo Lopez, nagbigay naman ng reaksyon si Bob Arum. Sinabi ni Bob Arum, anong dahilan ng galit ni Lopez kung may nag-aalok sa'yo ng napakalaking pera na perang hindi mo pa naranasan? Hindi ko maintindihan si Lopez. Wala akong teorya kung anong gustong gawin ni Lopez. Ang laki ng pera at mas madali pa sana itong laban kumpara sa posibleng laban kay Unified Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. Hindi raw maintindihan ngayon ni Bob Arum kung bakit umatras pa si Teofimo Lopez dahil napakalaking pera daw talaga ang ino-offer sa kanya para lang labanan si Devin Haney. Kung tutusin, napakadali daw ikasa ito laban kay Devin Haney kumpara sa hiningi ni Lopez kontra Jaron Boots Ennis na mas maliit pa ang bayad. Siyempre bilang boksingero mga tol, dun ka na sa mas malaki ang bayad kumpara dun sa mas maliit. Dagdag pa ni Bob Arum na siguradong naiinis na raw si Turki Alalshik kay Lopez. Hindi na nga raw maganda ang pa-event ni Turki sa Amerika kung saan nagsasabay si Ryan Garcia, Devin Haney at Teofimo Lopez. Kahit mga sikat ito mga tol, wala namang aksyon sa pinakita nilang laban. Kahit gusto sana ni Turki Alalshik na ikasa ang mabibigat na laban at magagandang bakbakan. Pero itong mga boxer naman na nakuha niya, puro takbuhin. Hindi naman nagbibigay ng mainit na performance. Baka nga hindi na rin makuha ni Teofimo Lopez ang laban kay Jaron Boots Ennis. May balita nga mga tol na umabot daw sa $10 million ang inoffer kay Lopez laban kay Devin Haney. Kung totoo man yung $10 million na yon at tinanggihan mo pa, siguradong napakalaking sayang yon. Okay mga tol, abang na lang tayo ng next update lalo na sa training ni Pambansang Kamao.